Sa bungad, mayroon na agad kami nakitang balat ng cobra. So, nandito na kami ngayon sa bunganga ng kuweba. Ang hindi lang namin alam kung paano to pasukin dahil may malalim na tubig dyan sa kanyang pintuan bago ka makapasok sa loob. Pero gagawa natin ng paraan. Pwede naman sigurong lumangoy si Mark Lloyd. Sige, Dre, kaya. Kaso baka may buhayang lumabas, baka dalan sila. Kasi ang daming sinasabi nila dito sa kuweba na ito ay may malaking ahas, may malaki daw buhaya. Noong una mayroon daw pating, pero syempre hindi na mapaniwalaan niya ngayon may pating pa dahil makabago na yung ating panahon ngayon. So bago tayo pumasok, salamat nga muna pala sa ating mga organic viewers, organic subscribers na patuloy na tumatangkilik ng Mindoro Viners TV YouTube channel, Mindoro Viners FB page, at sa ating TikTok account. Maraming salamat dahil mayroon po tayong 1 million views. At maraming salamat din kay Ma'am Masilia sa kanyang advance na pa-birthday sa atin. Thank you so much, Ma'am. Yun po yung ginamit namin sa Christmas party ng Mindoro Viners TV. So ayan, tuloy-tuloy tayo. Shoutout nga pala din sa Sheila Sarsari Vlog at kay Mary Rose Tatlong Hari, kay Ma'am Juan T. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sa mga nagpapadala po ng super thanks, thank you so much. At sa mga nagpapadala ng maagang pamasko at pa-birthday, maraming salamat. So dito pa lang sa labas, nangangamoy kuweba na. Ayan yung kanyang taas, para siyang ginawa talaga. Ayun, puro punong kahoy yan. At napapaligiran siya ng matitibay na mga bato. Ayan. So saan tayo pwedeng dumaan? Para makapasok kami din sa loob, kailangan namin dumaan dyan siguro sa gilid. So mayroon kaming dalang ilaw. Ang dinala namin na ilaw ngayon ay solar, sana hindi siya malubat para maliwanag talaga yung loob. Ayan pala, pwede magtungkod. So nandito na kami ngayon, nakapasok na kami dito sa bunganga ng kuweba. At ito yung makikita natin dito sa bungad niya. At dito sa taas ay mayroong bubong na hanggang ulo ng tao lang. At doon naman ay parang doon nanggagaling yung tubig. Ayun o, puro tubig yan dyan. Ayan. Kaya Mark, ayun lang yung doon sa dulo na yan. Doon sa taas. Yan. So hanggang doon lang abot yung ilaw. So ibig sabihin ang tubig dyan galing sa loob. So mayroon pa palang tubig doon sa loob. So ngayon papasok tayo sa loob. Kami ni Ayon. At kinakailangan gumamit ng kahoy na ito para hindi tayo malaglag dito sa ilalim. Pero pwede namang languyin. Kaya lang hindi natin alam kung anong meron dyan sa ilalim. Biyaya. Uy. Okay. Diyan kami galing. Ayan, diyan ako dumaan sa tubig. Tapos sila naman pwede silang dumaan dito, kaya lang kinakailangan malakas-lakas yung katawan para mabuhat yung katawan mo papunta dyan kasi medyo mataas din to. At ito yung shape niya. Ayan, yan yung hanggang sa taas papunta doon. Sobrang perfect ng mga shape niya. Ayan o. So tuloy-tuloy tayo, pasok na tayo sa loob. Ha?
papasok na kami sa loob. At ito yung kanyang daanan. Kasya din yung tao. At parang sa pakiramdam natin ay medyo malamig siya dahil napapaligiran nga siya ng tubig. At sa ilalim naman may mga punong kahoy. Buhay na buhay pa yung mga bato. At dito sa inapakan natin ay medyo madulas. Gawa nga po na mayroon pong tubig. So tara, tuloy-tuloy tayo. Dito naman. So ito yung mga bato, stalagmite at stalactite. Buhay na buhay pa at sobrang ganda doon. Ayun. Ayos. Ito. May butas doon sa pinakailalim. Ano? So, so makitid lang yung kanyang daanan. Anong nangyari yun? So ayan po, medyo makitid lang po yung daanan. Pero kayang-kaya naman na pasukin. Anong nangyari yun? Anong nangyari? Nasalubong ko yung panike. Nasalubong ni Ayon yung paniki. Kaya binangga siya. Nagkabangga. Nagkabanggaan sila. So may joke si Mark Lloyd. Kilalanin mo yung binabangga mo. Kita? Wow! So, ayan. So, ito. Ang ganda talaga pag mayroong solar. So, ito yung loob ng kuweba. Talagang buhay na buhay pa at hindi natin pwedeng hawakan to dahil baka magkaroon siya ng kontaminado ng mga bakterya. So, buhay na buhay pa, kumikintab. So, ito. Kumikintab-kintab pa yung mga kristal na bato dito po sa loob ng kuweba. Doon. Anong meron doon? Mataas. Wow! Ganda! Pau. Wait lang. So, talagang ilaw. So, masasabi natin na talagang palasyo at kaharian dito sa loob dahil yung kanyang mga bato ay talagang buhay na buhay at para siyang mga chandelier na mga ilaw na nakakabit sa mga kisame. Sobrang ganda. Parang may alo sa loob, no? Oo. So dito narinig namin yung tubig. So dito ay mayroon siyang lagusan papunta po doon. Ayan, sa iniilawan natin na flashlight. At marami pong ibon at saka paniki. So ibig sabihin talagang buhay na buhay yung loob ng kuweba na ito. Ayun, ang ganda ng kanyang kisame. At bago tayo mapapuntahan pa ba natin yan? So dito naman, pakita lang natin yung nandito. Uy, parang bahay din. Kwarto niya. Oo. Ayun o. So para siyang kwarto. Oo, para siyang kwarto. Tapos ito nakikita nyo, ito yung tinatawag na guano, no? Guano? Ito yung guano, ito yung fertilizer na minimina na pataba sa mga halaman. Pero hindi natin pwedeng sabihin to kung nasaan dahil baka maabuso yung ating kalikasan. Maganda. Ibig sabihin to noon, wala to. Itong guano na to. Dumami lang siya na dumami dahil sa paniki, dumi ng paniki. So hindi na tayo pupunta dyan dahil nakikita naman natin at para hindi magambala yung mga paniki na nandyan. Ito. Paniki. Patay. So may mga langgam na malalaki. Ayan. Ito na. So ito po, nakakamanga talaga yung mga bato. Sobrang natural, sobrang maganda, napaka-natural at napakaganda, talagang kumikinang, kumikintab
dahil hindi po siya napapasok ng mga tao, bibihira lang po. At hindi siya nagagalaw. Hindi katulad sa ibang kuweba na patay na yung mga bato. So ito, napaka-natural. Wow! Stig. So dito, kinakailangan talaga maging maingat lang dahil tubig na naman. Ito na yon yung lagusan papunta sa labas. Kailangan ko siguro magtanggal ng tsinelas. Diyan pa. Ay, hindi, ang ilaw mo na. So, ayan. Kailangan namin tumawid dyan para makita pa natin kung anong mayroon doon sa loob. Ha? Ito naman yung pinakaloob o meron pa? So, nandito na kami sa palagitnaan. At dito, mayroon pong tubig. Napakalalim po niyan. Sinukat namin kanina. Yung dala naming kahoy ay hindi talaga sumadsad. Wala po dito ay dyan yung lagusan papunta doon sa dinaanan natin kanina doon sa may bunganga ng kuweba na ito. At mamaya-maya ay pupuntahan din natin kung saan ba talaga nagsisimula itong tubig na nandito po sa loob ng kuweba. Napakaganda. First time kong makakita ng ganito kaganda na kuweba na mayroon siyang tubig sa loob at saka buhay na buhay yung tubig. Napakalinis. So tara, tuloy-tuloy tayo. Yan naman, yung nakikita nyo na yan po ay mga ugat ng kahoy. Ayan. Na nanggaling doon sa taas kasi ang taas nito ay puro kakahuyan. So tingnan natin yung itaas. Ito. So yun yung makikita natin. Wow! Sobrang ganda, insan. So yun oh. Dan, ano yun? Uy, isda, kalalaki. So dyan kami nagmula kanina. At ngayon ay nandito na kami sa pinaka-entablado ng kuweba na ito. At yan po yung kanyang itaas. Yun naman yung dingding niya. Ito yung pinakabubungan. Ayan yung pinaka-itaas. Ayun, salamat. Abot pa ng ilaw. At saka ito yung tinatawag nilang bulaklak o corona. Ayan o. Ayan. Parang paligid na nakakabit kami pero. Sobrang ganda. Tapos ito naman, wow! Sa lahat ng mga napuntahan namin kuweba, ito yung pinaka maganda talaga, buhay na buhay. Kaya naman pala, merong naninirahan dito na isang nilalang noon. Wow! Astig. Ito para siyang bulaklak o malaking ilaw. Ayan. Ito doon. Ganda. Papunta yan doon. Talagang daming mga stalactite at stalagmite na mga bato. Yan ay pinakadulo. Sige. Hindi madulas. So ngayon, pupuntahan natin yung side na yan. Dahil dyan po nagmumula yung tubig na nakita natin doon kanina sa labas ng kuweba. So ibig sabihin, napasok po natin yung kaduluduluhan ng kuweba. Pero, hindi pa po yan dahil mayroon pa pong kuweba yan kapag sinisid mo yung ilalim niyan. Kaya lang hindi na tayo pwedeng sumisid yan dahil napaka-delikado. Dahil ayon nga po sa kwento, mayroon pong nagbabantay dito na isang malaking ahas. Tara. Hindi siya madulas. So ayan po,
yung buhangin dito ay parang buhangin sa dagat. Ayan po. So, ibig sabihin sa lugar na yan, sobrang lalim. Yan ang malalim. Yeah. Yan ang malalim mo na. Sukatin nyo nga. Ha? Ano to? Ha? May butas pa dyan? Tabi-tabi po. So, ayun, may butas pa pala doon. At saka sa butas na yan ay may tubig pa. Wow! Amazing! Ang dami pang mga paniki doon, no? Okay. Ilaw. Ilaw sa tubig. So, ayun, no? Sobrang ganda at sobrang nakakamangha. Kamangha talaga yung buhangin dito, buhangin dagat talaga. Oh. Tingnan nyo naman kung saan lang galing to. So ngayon, ay susukatin natin kung gaano nga ba kalalim yung tubig dito. Tabi-tabi po. Balilang lang. Tubig din siya. Manamis-namis. Sige, ilaw. Tang. Doon sa bato tama. Dito ng banda ha. Lalim pala. Guys, sagad. Kaya sagad po. Agad, wag na, delikado. Ano? So yun po. Sobrang lalim po ng tubig. Ibig sabihin, may kuweba pa taas. Meron ba? Ah, Daanan nito ng hapon. So ito yung mga sinasabi nilang daanan noong unang panahon. Natambakan kasi ito eh. Ano yan? So ibig sabihin po dati yung bilog na to ay puro tubig to sa hanggang sa pailalim. Kaya may daanan pa na kung sasirin mo makakatawid ka dyan sa kabila. Pero ngayon, napuno siya ng buhangin. Hindi natin alam kung saan galing itong buhangin na to na parang buhangin dagat. So, ayun po yung kabuuan ng video na to. Maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. So, muli maraming salamat and God bless. So, mayroon pong tubig dito. Ito yung nanggaling din sa may pinakapuno. Papunta po yan sa labasan kung saan natin nakita kanina. At ito po yung itaas niya. So, ayun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi... Oh! Ito. Sabi pa eh. Ayan, nahulog yun. Buti lang. Buti lang nahawakan sa papaw. Kung wala, laglag yan. So, bukod pala sa malaking ahas na nagbabantay dito, binabantayan din siya ng malaking gagamba. Ito, mag-asawa. Parang ito yung napapanood natin sa mga pelikula na napakadelikado. At saka kakaibang gagamba. Yan. Comment po kayo kung alam nyo kung anong tawag sa gagamba na ito. Dalawa lang rin siya. Pero kapag sinaktan mo yan, lalabas yung marami, parang sa pelikula. Yun na yan. Wala kabot na. Natakot sa akin. So, ayan po, palabas na po kami ng kuweba. Yung si Mark Lloyd, si Ayon, at si Pau Pau.
Ayan, si Tuto naman siya yung ating Cameraman. siya yung cameraman. Ayan, may dala ng ilaw. Lightman. So, ayan na po yung aming labasan at palabas na kami. Thanks God. Dahil safe tayo. At maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ng bell button para lagi po kayong updated sa mga kakaibang video na atin pong ina-upload bawat araw. So muli maraming salamat and God bless. Bye-bye guys.